tinawagan lang natin to para ho sa kanilang panig kasi kahapon po nakapanayam natin yung barangay kapitan. Ano pangalan ni kapitan? Yung taga... Si Kapitan Cap Alex Mirales. Oo. Tapos yung isa ay Si si Kagawad Kagawad. Danilo Cinco. Si Kapitan Alex Miralles po, nakapanayam natin. Siya po yung kapitan ng barangay kung saan po nandoon yung bahay Pag-asa. Diyan po sa Tanawan, Leyte, Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte. May binabanggit po siya na yun daw pong mga children in conflict with the law na mga supposed to be po kinakanlong sa bahay Pag-asa, labas-masok. Hindi sinasabi yung dalawa na involved diyan sa shooting in Tacloban ang siyang naglalabas-masok. Pero sabi niya, noon pa daw po sila nagreklamo tungkol dito sa DSWD at sinasabihan lamang daw sila na hindi na bale, babalik naman yan. Natatakot nga po sila kasi nga daw po baka ito ay madisgrasya o kaya po'y makadisgrasya. Okay, sana po hindi maging disgrasya ang ating tawag ngayong umaga. Kasi yung ating oras po ay napakaiksi lamang sa dami ho ng ating mga ipapaliwanag at mga issue po na dapat nyo pong maintindihan. Alright? Sige, so habang tayo po nakaantabay, ano po, kasi nga daw po, baka hayaan na natin muna. Yan ay importante rin. Eto ho muna, sa panahon ngayon na marami din po ang naghaharap po ng mga paaralan na maari pong pasukan ng kanilang mga anak. Lalo na po sa kolehiyo, tandaan natin sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na ito'y merong kumpletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid. STI, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready bay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Importante yan Employment, enrollment to employment system. Magmula sa pag-aaral hanggang sa paghanap po ng trabaho, kayo po'y ginagabayan ng STI. O diba? Maganda umaga po kay Director Grace Subong ng DSWD Region 8. Good morning po, ma'am. Yes, good morning po, Sir Ted. At magandang umaga din sa lahat mong nanonood natin ngayon at nakikinig. Ay, salamat po. Kasama ko po si Chacha. Go, Cha, Yes please. po. Ma'am Grace, good morning po. Kahapon po kasi kausap namin, yun pong kapitan at kagawad dyan po sa Tanawan, Leyte. Meron po silang sinusumbong na nakakalabas-pasok daw po yung mga bata na nandyan sa may rehab facility ng DSWD. Gaano po ito katotoo? Yeah, gusto lang nating ipaalam, by the way, una sa lahat, pasalamat nga po kami, Sir Ted at Ma'am Chacha, for giving us opportunity na marinig naman yung yung side ng ating DSWD, lalo na po yung management natin sa ating rehabilitation center. So, tama po ba, valid yung concern ng ating sabing tungkol sa seguridad ng ating barangay. Nais ko lang sana namin ipaalam sa publiko na ang concern noon ng mga nakaraang taon ay natugunan na po natin. Mayroon na po tayong aksyon na ginawa. Katuwang po natin doon ang ating barangay. Sa ngayon, kung makita natin yung ating facility, meron na tayong nakikita na natin na yung ating mga fence, perimeter fence, ay mataas na po siya kasi nga nakitaan natin na ito yung mga posibleng maging dahilan. So, ina-action na po ng management or ng DSWD yan. At gusto lang din natin malinawan din na in fact, after this interview or itong programa natin ngayon, meron kaming gagawing meeting, no less than sa ating government unit sa Municipality of Tanawan with the mayor at kasama po yun doon ng barangay. Kasi alam natin na ang mga gawain ito, pag-provide ng security, hindi lang po lamang sa aming pasilidad but even the whole barangay is responsibilidad din po ng ating barangay mismo. Tama po yun, Ma'am Grace. So, klaruhin lang po natin na una, totoo po na may nakakalabas-pasok. Pangalawa, ang sabi nyo po, natugunan na yun nirereklamo nila, tinaasan nyo po yung bakod na dinadaanan ng mga bata. Ito po ba'y nataasan na o tataasan pa lang?
nataasan, ito po ay gusto ko lang ma-emphasize na ito po ay past year, no? Noong mga nakaraang ano pa yon, long ago pa na mga panahon, at kaya nga sabi nga natin nataasan na po na yan. So kung makikita natin mataas na po yung ating, at meron tayong ini-ensure na may mga grills na hindi kayang maakyat ng ating mga bata. Opo. So nagawa na po yan noon pa. Sige. So, Ma'am Grace, sabi nga po ninyo, mainam po ito na may side po kayo at nagkakapalitan po, no, ng ating pong mga informasyon. Ma'am, ganito lang po. Kahapon nga sa amin pong panayam, nangako po itong kapitan at ang kanyang mga kagawad raw po magpupulong to formalize their concern. Kasi ma'am, as of sa kwento po nila kahapon, nito lang pong patron yung fiesta sa Tanawan. June 26 ba o 25, sinabi nga nila na nakakita na naman daw sila nung mga bata nga po na pumapanik po ng bakod at tumatawid. So sabi nga nila, natatakot sila na yung nga ang mga kanila pong concern, no? So, ma'am, mukha pong yung concern nila ay hindi lang po last year kung hindi po present. So, baka lang po makatulong sa inyo, ma'am, sa inyo pong pagpapabuti sa bahay Pag-asa diyan po sa Tanawan. Yes, Sir Ted, no, we will validate po yan, yung pag sinabi niyang may recent. Kasi nga, sabi ko nga, magmi-meeting kami after this interview, magmi-meeting kami para lang ma-validate po natin. Opo. Kasi kami po ay talagang, responsibilidad po namin na masigurado na safe yung mga bata na nasa atin na custody. Kaya nga po, meron kaming ginagawang meeting, no? Nag-meeting kami ng ating provincial PNP director, si PNP Director Sacro, last week. Kasi kung tutusin, meron na tayong, at sila po ay bilis na nagtugon, na naglalagay po sila ng mga police officers mismo sa loob ng ating facility. Kaya meron tayong 4 na mga police officers na nandoon kasi nga gusto natin masigurado. At nagpasalamat kami sa barangay na na-mention po nila ito. Kasi sabi nga namin, katuwang po sila namin, no, sa pag-ensure yung security ng buong facility at sa within the vicinity of the barangay po. Opo. Okay. Ma'am, ilan po ngayon ang mga batang kinakanlong sa Bahay Pag-asa o Regional Rehabilitation Center sa Tanawan? Opo, itong ating Regional Rehabilitation Center for Youth, ito po ang ating facility, no, ng DSWD. Ilan po, ma'am? Meron tayong bed capacity of 80, and as of now, meron tayong nasa 30, no, 30 plus yung ating mga bata po nandoon. So kung makikita natin, below pa tayo ng bed capacity natin, no, very much below pa tayo. Okay, so yung pong dalawa, ma'am, na sangkot sa Tacloban, nandun po ngayon itong dalawang bata, no? Yes, nandoon po yung ating mga bata ngayon, and they are meron tayong security measures in place. Sabi ko nga, meron tayong 4 na pulis na nakadeploy po doon. Ma'am, yung pong mga bata doon sa loob ng facility ngayon, ilan ang babae, ilan lalaki, if you know po? Ito po ating facility ay purely para po sa mga lalaki po. Panlalaki. So wala po lang tayong talaga. kasama doon na babae. Okay. And then, ma'am, ilan po ang inyong psychologist doon na mga tauhan po? Ilan po ang inyong mga social workers doon na in charge po dito? Just an information lang po. Oo. Ang DSWD po, tayo ay nakipag-partner po sa DOH through the Eastern Visayas Medical Center. Okay. No? Kasi ang ating facility, meron tayong tinatawag na staffing requirement. And kaya nga, dahil alam natin na pag-rehab ng bata ay multidisciplinary team dapat. So, kaya dito sa sector natin, based on the standard set of course by the department, lalo na level 3 yung ating accreditation sa RRCY ng Region 8, meron po tayong
5 social worker. Ito po yung ratio natin, no? Meron tayong social workers, the ratio is 1:15. Ang meaning to say, 1 social worker for every 15 children. Meron tayong mga house parents na ang ratio naman dyan is 1:15 din. Okay. And then, meron tayong nurses, meron Opo. tayong manpower development officer, Opo. meron tayong psychometrician, at Okay. meron din tayong mga admin staff kasama po doon. Kasama Opo. na din po yung ating mga security guard. Opo. Yung security guard po ninyo, ilan? Ilan po? Ang ating standard po, meron tayong 2 security guard per shift. No? So, 3 Okay. shifts siya, 24 Opo. hours operation. Opo. So, meron tayong 2 to ensure lang na may nagro-roving din. Okay. Wala pa po kayong CCTV doon? Wala pa? Meron tayong CCTV in place, no? Sa mga, yung mga area na para lang masigurado natin. Okay, baka makatulong po yan sa inyo pong gagawin pong pag-analisa, pag-iimbestiga sa isyong ito. Salamat po, Direktor, at kami po'y muling tatawag kung kinakailangan dito pa rin po sa inyo pong pag-aasikaso sa mga bahay pag-asa na ito under DSWD po for Region 8. Salamat po, ma'am. Yes, maraming salamat Sir Ted at Ma'am Chacha, no? And hopefully we can also provide updates po doon sa ating ginagawa po. Maraming salamat and good morning again. Thank you very much. Yon po ang DSWD Region 8 Director, no? Sa panig ho naman nila dito nga po sa salaysay ng ating mga nakapanayam kahapon. Tungkol po diyan sa Regional Rehabilitation Center sa Barangay Santo Niño in Tanawan Leyte. Ito po ay isa sa mga towns ng unang distrito ng lalawigan ng Leyte. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.